Hello guys, welcome back again sa ating programang The Action Mano at sa ating YouTube channel. Mega love shoutout po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Muli naman po tayo nagbabalik para i-share ko lang ho sa inyo. Ito na po mga ka-action. At pakinggan nyo po ito mga DDS dahil prangkahan na po ito ang sinabi ni Jam Magno. Kilala nyo po yan? Siya po si Jam Magno na kung saan hindi din nakaligtas si Atty. Leni Robredo dyan noong mga panahon nung siya ay nagkata-kata pa kay Atty. Leni Robredo. Pero sabi nga natin, habang tumatanda ang panahon at tumatanda ang tao, ay talagang namumulat ho sa katotohanan. Ito po, may gusto po siyang iparating sa mga DDS na naghahanap ng kanyang boses o makikialam na o magbigay ng pahayag tungkol sa mga nangyayari kay Vice President Sara Duterte. Napakasakit po ito sa side ng mga DDS kapag marinig nyo po ito o mapanood nyo po ito ang naging pahayag ni Jam Magno. At diretsahan niya din na sinabi na hindi niya na talaga kaya idipinsa o hindi niya ididipinsa o ayaw niyang madamay kaya ayaw niyang idipinsa si Sara Duterte. Eto ho mga ka-action, panoorin at pakinggan po ng mabuti ang kanyang naging pahayag. Alam ko iba talaga ang atake because hindi naman ako nag-share ng chismis sa inyo. Pero wala na talaga akong masishare sa inyo sa side ng mga Duterte ngayon because I have not spoken to any of them for more than a year. Last kami nag-usap ni PRRD personally was before the SONA of 2023. That was the time when I told him that I would stay in the side of the government because that's what I promised that I would do. Kaya ang sinabi niya sa akin, Jam, ang away na to, hindi ka naman talaga kasali. The away of politicians is very trivial because us politicians come and go. You should not be loyal to any of us. You should be loyal to the Filipino people. I've made so many videos about it. Nakakapagod at nakakatawa talaga ang mga taong toxic. Gusto niyo na lang naman akong magsalita kasi gusto niyo at expected niyo na i-defend ko ang mga gawain ng mga Duterte. How can I defend something I don't agree with? Diba? Yan nga ba ang sinasabi ko? Dati sinasabihan niyo ko, ang ingay-ingay ko about sa mga Duterte na ang toxic ko. I don't want to be the type of person that is toxic now. Nag-iiba talaga ang priorities ng mga tao. Ako, ang priority ko ang tumulong. At yun naman lagi ang sinishare ko sa plataforma na to. Kayo kasi nagagalit kayo if I talk about the government. Kasi para sa inyo, oh my God, BBM supporter na ako. Kailan ba ako naging hindi? Diba, sila nga ang kinampanya ko nung eleksyon. Kaya hindi ko naiintindihan ang mga logic ng mga tao na gusto nyo magsalita about kay VP Sara. I never worked for her. I never aspired to work for either the DepEd or the OVP. And she has supporters that have been very toxic about me, lying about me. Kung kayo ba nasa lugar ko, would you still want to support a person like that? Ayoko. Dati pa lang, bago pa lang siya nanalo, hindi naman na talaga ako sa kanya. Yes, I spoke about her and Senator Amy at the start of their reign, even up to 2023, because I believed in that tandem. Pero kahit si Senator Amy, di ba, sinisiraan nyo? Di ba? Sinisiraan nyo ang tao na never umalis sa side ni Ma'am Sara. That would even go against her own brother para protektahan si Ma'am Sara. Di ba sinisiraan nyo din? Sino may gusto niyan? Di ba? Ako ayoko ng ganyan. Hindi ako humihingi ng pasalamat sa suporta ko ha. Pero hindi rin tama na sa lahat ng suporta ko, ang ibabalik sa akin that people would lie about me. At sa dinami-dami na nangyari sa akin at anak ko, sa side ng mga Duterte, I don't want to go back. And ay alam yan lahat ni PRRD. Alam yan lahat ni PRRD ang ginawa sa akin at sa anak ko. And kung kayo nasa lugar ko, you wouldn't be as loyal as you are now. There are very loyal supporters of the Dutertes that knew what happened to me. A handful of them, PRRD included. And I said and I promised to him, Sir, for as long as you are alive, I will not say anything about any Duterte, not even you. If I don't agree with what is happening now, I will tell you myself, and which I did that. It was so heartbreaking for me to get married na wala doon si PRRD. It was so heartbreaking for me to choose to get married in a silent ceremony somewhere na kami-kami na lang talaga. When in fact,
Kung hindi dahil sa away na to, he would have been there. Him and the speaker and Ma'am Yeda would have been there. Even Kuya Robin Padilla, who are closest to me. Ang kahirapan kasi sa mga tao na nag-aaway-away ngayon about sa politika, nag-aaway-away kasi kayo kasi hindi naman kayo as close to the people that you are fighting for. Ako, in my position, I don't look at any of them as ano yun, artista na obsessed ako. Ano yun, love team na nag-break up, napipili ako ng side. I felt sad for months because ayokong maipit. Ayokong maipit dahil finally, nasa trabaho ako na masayang-masaya ako. Volunteer ako sa Tingog Party List. Ang kahirapan yan, galit na galit kayo sa isang bagay because nakakita lang kayo ng Romualdez, automatically maling-mali na. To think, ngayon lang naman nagsalita si Speaker at ang Presidente dahil sa sinabi ni VP Sara. And entitled sila doon. Ang kahirapan lang din kasi, gusto nyo na magsalita ako para pabor sa inyo. Eh, hindi ako ganun. Ayoko na nagpapadikta. Tapos ngayon, ayoko magpadikta, sasabihin nyo bayaran ako. Come to think of it, ibabalik ko nga naman talaga yan sa inyo. Ano nga ba talaga na iambag nyong mga tao sa akin? Nung naghirap pa ako at anak ko, di ba pinagtatawanan nyo ko? Nagbebenta ako ng barbecue at takoyaki, di ba pinagtatawanan nyo ko? Eh hindi ba you're the same people that supports the Dutertes now na forcing me to like your side? Eh ang toxic nyo. And yes, I used to be a part of the people that supports the Dutertes so vocally. Pero it's not nice na kayong mga sinusuportahan ko din, kayo yung unang manginginsulto sa akin. Kaya ganun, di ba? Nung gamit na gamit nyo pa ang content ko, di ba? Tuwang-tuwa kayo. Pero ngayon naman na nahimik ako, gagawan-gawan nyo naman ako ng storya. Di ba diyan kayo magaling? Gawa-gawa ng istorya. Eh ako, hindi yan kaya ng pagkatao ko because I don't like fake news. I don't like fake news at all. And with so much fake news being proliferated now, nakakatawa. Oo, iba talaga ang atake pag ako ang nagsalita. Dahil ayoko pa din talaga ng fake news. Pero ang gusto nyo kasi manahimik ako about sa gobyerno, eh, tumutulong nga ako sa mga tao. Hindi man ako napunta sa DSWD, but programa ng DSWD ang pinamimigay namin sa taong bayan. Yan naman kasi ang trabaho ng Tingog. Ang kahirapan kasi, dahil galit kayo sa mga Romualdez, ayaw nyo na nandito ako. Eh dito nga ako nilagay ni PRRD. Alam niya ang motibo ko kung bakit andito ako. Kasi gusto niya na gawin ko kung saan ako masaya. Masaya ako dati na dinedefend si PRRD because I have a connection to him and I speak to him personally. And what do you want me to do now? Speak about any of the Dutertes when I don't speak to any of them, not even VP Sara. And I don't agree with what she is doing. Sumali ko ba yun? If I choose to be silent? Why don't you go to the other people that are connected to her? Why don't you go to the pages of those people that work for her? Bakit andito kayo sa page ko? Oo, umiyak ako dati. Oo, maingay ako dati. Because dati yun. Do I advocate against them now? I don't. Nagsalita ba ako against them now? I won't. Because I made that promise to PRRD. Because what I have with him is an actual friendship. What you have with him is fanaticism. We are not the same. Ang hirap-hirap nun na ang Tingog ang sinusuportahan ko dahil trabaho lang naman walang personalan. Eh gusto nyo, mag-isip ako katulad nyo. Kaya nga nandyan kayo at nandito ako. Kasi ganyan kayo mag-isip. Nadadamay ang taong bayan sa away sa taas. Marami kami na naniwala, na naiipit. Ako, iniipit nyo ko. Dahil ayokong sumabay sa gusto nyo na content. Because ang gusto nyo na content, na i-defend ko si Ma'am Sara, eh hindi ko kayang gawin yun dahil hindi ko naman alam ang ginagawa niya dahil ayokong malaman, dahil ayokong madamay. Hindi fair na nandito ako sa Tingog, di ba? Na andyan pa din ako, na magsasalita pa din ako at magde-defend pa din ako sa mga Duterte kahit hindi naman yun gusto ko. Gusto ko ay nandito ako sa taong bayan na walang pinipiling side, na nanenerbisyo ako, na wala ako at hindi ako nagtatanong, Unitin ka ba? Lenny ka ba? Hindi. Kaya nakakatawa na kayo, ganyan kayo mag-isip. Eh, hindi tayo pareho, kaya nga ba dyan magno ako at ganyan lang kayo. Kaya nga 'di ba, gusto nyo na ako ang magsalita about politics and I still do. But not about an away that has nothing to do with how the government works now. In fact, ang away na yan is threatening the government. Hindi nyo ba nakikita yan? Pero kung sasabihin nyo na I will agree to a people power, I won't. For what? Magpi-people power, magkakagulo ang Pilipinas. For what?
Sasabihin nyo magulo ang Pilipinas? No, it's not. Because ang nagpapagulo sa Pilipinas, ang mga opinion nyo na wala naman talagang ambag sa pagpapatakbo ng gobyerno at sa pagtulong sa mga tao. Kaya ayokong sumabay sa inyo. Kung galit kayo, magalit kayo. If you lie about me, sanay na ako dyan. But I will continue to help and I will continue to work for the benefit of the many Filipino people who believe in me. Kung hindi kayo kasali, di wag. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping ko na ho, napakinggan na po natin at napanood na po natin ang pahayag ni Jam Magno. O ayan na mga DDS, malinaw naman siguro ang naging pahayag niya. O aminado siya na ano niya pa rin si dating Pangulong Duterte, pero sa nangyayari kay Vice President Sara, hindi niya daw didipinsahan at ayaw niya daw madamay. At dyan naman daw sa mga rally, hindi daw siya sasali, purwat daw. Nagkakagulo. Hindi naman talaga totally nagkakagulo ang bansa natin. Ito lang naman ang mga DDS talaga ang nanggugulo. Oo, sa kanilang mga baluktot na paniniwala. Pero, ika nga, freedom po nila yan. Freedom po nila yan. Para sa kanila nagkakagulo. Sila lang naman naniniwala eh. Diba? Sila lang naman ang lumilikha ng panggulo. Iwan ko ba dito? O, ayan ha, prangkahan po ang sinabi ni Jam Magno. Mula pa nang nakaupo si Vice, hindi niya daw yung gusto. Diba? O, maliwanag ha. Ang sinabi ni Jam Magno, sana matuto na ho kayo. Ang tao talaga may pagbabago. Diba? Gayahin nyo yan si Jam Magno. Kahit maka Duterte, pero kapag mali, dumidistansya ho siya. Di ba? Kasi nga, ayaw niyang madamay. Sana ganun din ho kayo. Marunong kayo mag-isip ng magbasa ng distansya. Di ba? Ayan. Siguro malinaw na yan sa inyong mga isipan ng mga DDS. Huwag na kayong umasa na magkaisa kayo o makiisa sa inyo si Jam Magno para sa inyong pinaglalaban na people power nga niya daw, na wala na mga ka-people, konti lang naman, di ba? Okay, so yun lang ho mga ka-action, gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong likod, si The Action Man. Have a good day everyone. Beautiful.